Kaugnay po rin po ng isinusulong na presidential debate, makakausap po natin ngayon si COMELEC Chairman Andres Bautista. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman Bautista. Chairman Bautista? James Jimenez po. Okay. Pasensya na po, ano? Okay Sir, lang po. si Connie Season po ito, no? Unang-una sa lahat, sir, yan po naman si Sir James Jimenez, ang spokesperson ng COMELEC. Ano ho ba itong konkreto na plano para sa isinusulong ninyong presidential debate? Well, ma'am, malinaw po sa komisyonan na talagang gagawin po natin ito, no? Medyo maganda yung feedback ng publiko din naman natin. So, balak natin gawin na Luzon, Visayas at Mindanao itong debate na ito. So, 3 presidential debate at 1 vice presidential debate po. I see. So, ngayon, pinag-uusapan po natin ngayon yung format na gagamitin. At paano ho natin na makukumpel o mafo-force yung ating mga kandidato para lumahok dito? Baka may maraming mga excuses yung iba. Actually, yan nga po ang tinatrabaho natin. Ang sa pagkakaalam po namin na maaari tayo siguro mag-propose ng amendment sa election law. Pero kung pinag-aaralan pa po yun, kung hindi naman mangyari yun, itutuloy pa rin po natin. Pero aasa talaga tayo sa public demand. No? Siyempre, yung publiko, medyo gutom na rin sa debate at sana may palutang natin yung ganong klaseng clamor para yung mga kandidato magkusa na rin na sumali po. Parang ito ho ang unang beses na mismo ang COMELEC ang nagpapanukala, no, na talagang magkaroon ng isang debate. Tama ho ba? Meron na po kami dating COMELEC debate noon, pero medyo matagal na po yun. At medyo yung karanasan natin doon, medyo hindi ganun kaganda. No? Marami kasi, katulad ng na-point out ninyo, yung problema talaga, yung compelling candidates to participate. Sa ngayon, sa tingin natin, with so much support for the idea, baka mas madalian po tayong masolusyonan yung problema. At syempre gusto rin malaman, ano, bakit biglaan na parang ganito meron tayong pinapanukala na magkaroon ng presidential debate? Aside from the fact na, of course, alam natin gusto ng lahat, no, na makilala ng hudubos yung mga iboboto nila. Meron pa bang iba pang dahilan? Wala naman pong kakaibang dahilan maliban sa talagang nakikita natin yung pangangailangan na talagang mapag-usapan yung mga issues, no? At isa to sa mga paraang naisip namin na maaring natin gawin. Siguro pangalawa, nakikita natin yung influensya din yung social media, yung kung paano nagiging mobilizing force ang social media. And sa tingin natin, medyo hinug na yung panahon, no, para makakuha tayo ng talagang malawakang public participation dito sa debating ito. At kailan huli ang inyong target kung sakasakali, sir? Siguro po ang first debate natin will be in February. Basically, susundin na February 2016. Susundin po natin yung schedule na nakalagay sa batas, no? Which means 3 times during the campaign period. I see. At ang budget, syempre kailangan ng budget pag may mga ganitong debate, sir. Meron na hubang nakalaan para dyan? Hahanapan po natin ng budget pero sa tingin natin hindi ito magiging ganun kalaki dahil ang pinag-uusapan lang naman talaga dito, venue lang naman no? A venue for people to come. Pero again, no, yung usaping budget, ita-clarify pa natin yan. Sa tingin po natin magkakasya yan sa ating voter education budget. Good luck. Sana ho, talagang mas maraming mga debate na ganito tulad ng sa Kamara, no? May pinapropose din sa Senado. Mas mabuti, no? Para tingnan natin yung consistency ng kanilang mga sagot. Yes, ma'am. At maiba lamang ho ako, no? Makiki-update lang ako dun sa ating automated elections. Ano na ho ba ang ating update dyan? Yung dalawa po, basically 2 tranches ng automated machines ang i-release natin, ano? Yung 23,000 tapos yung ka-announce lang natin last week na 70,977. Patungkol po doon sa 23,000 na matagal na natin na award, malapit na po tayo magpirmahan ng kontrata doon. Medyo patapos na yung contract negotiation. So hopefully within the week mapirmahan natin yan. Susunod na rin doon kaagad-agad yung para sa 70,000. So magagamit naman po yung binili natin. Hindi naman ito parang kasi sabi magrerenta na lamang ho. Ano ho ba ang parang paiba-iba kasi Opo, yung irerentahan natin ang gagamitin natin, yung 81,000 na binili natin from 2013, yun po ang talagang timetable noon sa 2019 na po ang gamit. No? Okay. Immediately after the next elections, simulan na natin yung bidding para sa refurbishment noon. And yun na nga yun ang talagang nakikita natin gagamitin natin sa 2019.
Pero Alright. sa 2016 yung list po talaga. Sayang ho, hindi nagamit ngayong eleksyon na ito. Opo, pero magagamit pa rin naman po sana. Hopefully, sir. Maraming salamat po muli sa inyong oras, COMELEC spokesperson James Jimenez. Maraming salamat po.